Good afternoon, everyone. And tawag dito. Salamat sa pagpunta. Buti na lang pumunta kayo para hindi naman ako mukhang tanga dito sa loob lang ng classroom na ako lang yung nagkaklase tapos walang estudyante, di ba? Anyway, so last na nag-meet tayo, dito tayo na tapos, right? And diniscuss natin, sinabi natin na pag-varying yung force, tawag dito, yung expression for the work done is in terms of this, hindi pala naka-display. Yon. Okay. Hindi kayo nagsasalita. Okay, so anong tawag dito? In terms of this expression, yung nakabox. Okay? So yan na yung mas general na expression natin for work. Okay? So equal yan sa integral ng force dotted to the tawag dito, displacement integrated over tawag dito, integrated from x1 to x2. Okay? Ano bang example ng force na non-varying? Example ng force na varying. Okay? Na-discuss ba natin 'yun or natanong ko ba sa inyo yung last na mag-meet tayo? Kung isang example na force na na nagva-vary with position. Yes, di ba? Ano sinabi natin na yung spring. Okay, kasi yung spring, okay, yung force due to a spring is actually equal to yung force due to spring is proportional dun sa length of compression or anong tawag dito or stretching ng spring. Ang ibig sabihin ng ganito. So alam niyo naman kung anong spring, di ba? And siguro yung mga experience sa spring ay anong spring yung alam niyo na ginagamit niyo na laruan? So yung slinky, di ba, for example, pero ano pa? Ha? Trampoline, okay. Nature spring. Nature spring. Ano pa? So, ang tawag dito, yung sa ballpen ninyo, may spring yun dyan, di ba? So, napapansin nyo ba na pag tawag dito, pag mas kinocompress nyo, yung spring, mas kailangan nyo ng force. Di ba? So, doon pa lang, by doing that, na makikita nyo na you need more force with more displacement or to produce more displacement. So, yung force na yun is proportional dun sa displacement, okay, nung spring. Which means na yung force ay varying with respect to x. Okay, so yun yung ibig sabihin dito ng non-constant force. Ang ibig sabihin is that itong force na ito, yung force na yan is a force that is a function of position. A force that is a function of S yung ginamit natin. Hindi, sige, okay lang. Kasi x1 tsaka x2 naman eh. So force is a function of position. So if that force is a function of position, then ibig sabihin ay varying yung force na yun. Sige. So, yes, back to regular programming. So yan, pag ang force is a function of position, then ibig sabihin yung ano na yan, yung force na yan is varying and you have to derive work in terms of this expression with the integral. And this is one example. Okay, so yung force due to spring, ganyan yung ano niya, yung behavior niya. Makikita nyo na ano tawag dito, in order to move the spring, you have to apply certain amount of force and yung force na yan ay proportional sa hindi yan example. Itong example na ito is constant force. Okay? Constant with respect to position. But this one, okay, force is proportional to ang tawag dito, position, di ba? Linear siya with respect to position. So pag maliit lang na force ang in-apply nyo, maliit lang yung compression niya. Lakihan nyo yung force na i-apply nyo, yung compression
compression or stretching length niya ay mas malaki. Okay, so proportional siya dun sa force niya. And if you integrate that, okay, ano bang integral ng kx? Okay. So integral ng kx dx. Ang k na ito ay tinatawag natin na, I'm sure aware kayo, yan ay tinatawag na spring constant. Okay, and yeah. So yung if the force is in newtons, ang unit ng force ay newton, yung spring constant ay k, at yung unit ng anong tawag dito, unit ng position ay or displacement ay meters. So ang unit ng spring constant ay newton per meter. Okay, newton per meter. Okay, so walang ibang tawag diyan. Yan ay unit talaga. Okay? So, pag in-integrate natin to, since constant yung k, pwede natin siyang ilabas, right? So, integrate natin siya from x1 to x2, for example. Okay, so, ibig sabihin, x dx, so x1, x2, anong integral ng x dx? X squared over 2. So, 1/2 k x squared, and then evaluated from x1 to x2. So magiging equal yan sa 1/2 kx1 squared, x2 squared, sorry, minus 1/2 kx1 squared. Okay, so yan yung work done. Okay, due to a spring. Okay, work done by the spring, okay, from position x1 to position x2. Okay? So, yan ang isang example ng non-varying na varying na force. Okay, we'll explore more on that pagdating natin sa elastic potential energy. Okay, anong tawag dito? Sa next na meeting. Okay, so ayan, nandito pala. So nandiyan na siya. Medyo advanced pala ako, no? So anyway, so yan yung basically idea. So if you want to stretch the spring from x1 to x2, this is the work that you need to do, okay, para gawin yung ano niya, okay? Para gawin yung action niya. Okay? Okay? Klaro ba? Okay. Now, let's consider this example. So, a woman weighing 600 newtons steps on a bathroom scale that contains a stiff spring. In equilibrium, the spring is compressed 1 centimeters under her weight. Find the force constant of the spring and the total work done on it during compression. Okay, so, ang tawag dito, so, syempre, pag hindi nyo inapakan ng vacuum scale, yung spring ay just in equilibrium, right? So, hindi siya naka-compress or hindi siya naka-stretch. Pero nung pumatong na siya dun sa spring, sa scale, ang weight niya ay 600 newtons, na-compress siya by 1 centimeter. Okay, so ang force is yung kanyang weight, and yung weight na yun was used to compress the spring by 1 centimeter. So ano ngayon ang spring constant? So ang definition natin ng tawag dito ng force due to a spring ay F is equal to K times X. Okay, so yan yun, di ba? So makukuha natin yung spring constant by simply applying yung Hooke's law, actually. Ang tawag dyan ay Hooke's law. So F is equal to KXI. Hooke's law. Okay, so by using Hooke's law, makikita natin na anong tawag dito? K is equal to Fx over X, or 600 newtons divided by 1 centimeter. Okay? Now, tatanungin nyo siguro, anong ibig sabihin nung negative signs na yan? Ha? Pababa yung alin? Okay. Pero paano nyo alam na pababa?
Yes, kasi yan, no? Kasi naglagay siya ng coordinate system. Right? Okay. At dahil yan yung coordinate system niya, so ito yung unstretched na position. Yan yung unstretched na position. So ibig sabihin yan yung x equals 0. Sorry, uncompressed pala. Uncompressed na position. Kasi pag umapak na siya dyan, makukompress eh. So na-compress by 1 centimeter. And since positive x ay upward, okay, ibig sabihin anything below that ay negative. Okay? So kaya negative 1 yung ano niya. Tapos yung weight niya of course is pointing downward. Okay? So kaya negative yung F at negative din yung compression. Ayos? Ayos? Takot na kayo sa ulan, may phobia na kayo. Hindi naman siguro ito yung unang bagyo niyo sa Baguio, no? Bumagyo na yata last. Kailan ba? Mid-year nandito. Ano ka nandito ng mid-year? Okay. Hindi ba kayo freshman? Ikaw hindi. Ikaw hindi. Okay. Sige. Yon. So ano ngayon ang lalabas dito? 60,000 Newton per meter. And that's tawag dito. That's actually quite significant amount of that's actually tawag dito. Actually responds to a very stiff na spring. Okay? Kailangan maging stiff yung spring kasi gaano ba kakapal yung yung weighing scale? Yung weighing scale mga ganyan lang siya. Minsan nga yung weighing scale, di ba, nipis-nipis lang talaga. So yung spring nyo dapat ay mas manipis pa doon. Otherwise, paano nyo ma-insert yun, di ba? And for that to work, konting-konti lang yung dapat compression niya. Di ba? So kailangan stiff na stiff siya para magkasya nga siya dun sa loob ng weighing scale. Okay, so ang second question dito is, ano yung total work done on it during compression? So, alam natin na expression for work ay integral ng kx dx. Right? Pero, ano yung limits of integration? Nag-start siya sa anong klaseng, anong tawag dito, position? Yes, so uncompressed. Diba? Uncompressed. So 0. Tapos na-compress siya to 1 centimeter. Kaya dito, yung x1 ay 0 at yung x2 ay 1 centimeter. Okay, and pag in-insert niyan, lahat ng mga ano na yan, ang lalabas ay na work done is 3 joules. So late lang pala na work na ginawa to compress the spring by 1 centimeter. Okay. 3 joules. Ba't paulit-ulit yung sinasabi? Okay, any questions? Any questions? Wala. Di ba ang dali lang? Okay, so skip natin yan. Okay, and dito tayo pumunta. So now, there's one more thing we need to define bago tayo pumunta sa potential energy. Okay? And that is power. Okay? Ano ibig sabihin ng power? Pag narinig nyo siyempre yung word na power, paano nyo naintindihan yung power? Ganun mo talaga pag narinig nyo sa pang-araw-araw na buhay. Power. Uy, energy plus weight yun. Power. It's everyday life. Yes, malakas. Ano pa? Pwedeng sumagot yung mga online dyan. Turn on nyo lang yung mic nyo. So ano pa? Powerpuff Girls. Power Rangers. So something to do with diba? Something to do with yung power of friendship. Something to do with being strong, di ba? Yung ganon. Okay? So it has nothing to do actually with physics talaga, di ba?
Uh, so, uh, so in terms of physics, paano related yung ano, paano nyo i-relate yung power sa mga quantities na na-discuss na natin before, like work, energy, ganun. Watts. Okay, ano bang unit ng power? Watts, di ba? Watts. Anong equivalent na unit niya in terms of joules? Alam niyo ba? Joules per unit, joules per second. Okay, joules per second. Yun yung equivalent ng watt. So, ibig sabihin, energy or work per unit time siya. Diba? So, power is, okay, so yung nakasulat dito, power is delta W over delta T. Okay, yung delta W is the change in work, and yung delta T is over time. Now, of course, yung work is related to energy. So change in work means change in energy din, di ba? And how do you then interpret yung power na ito? Sa next na ang tawag dito sa next na chapter na i-discuss natin after this, makikita natin or mapapag-aralan natin yung conservation of energy. Diba? And napag-aralan nyo na yun even before. Ano ba sinasabi ng conservation of energy? Energy can neither be destroyed nor created. It can only be transferred or converted from one form into another. Okay? So yung papag-aralan natin sa susunod is conversion from kinetic energy to potential energy. Okay, so paano natin i-relate yung power dito ngayon? So, kung ang definition ng power dito is kung gaano nyo kabilis tinatransfer yung energy or gaano kabagal tinatransfer yung or kino-convert yung energy. Kaya nga may delta T dito. So the smaller yung time ng transfer or conversion, the higher the power. Okay, so sa electricity, sa kuryente, di ba nakakarinig kayo ng yung yung cellphone niyo, ilang ano yung charging niyan? Ilang watt? Ha? 120? Hindi, yun yung 120 watts? Baka volts. Talaga? Oh, 120 watts. Ang bilis nun 15 minutes, so ibig sabihin, pwede nyo na i-convert, pwede nyo i-compute kung gaano karaming energy yung transfer nyo 15 minutes, di ba? Kasi alam nyo yung power, which is 120 watts, alam nyo yung time, using this equation, pwede nyo malaman kung gaano karaming energy na transfer, di ba? Pero ang point doon is, tawag dito, that's how you interpret power. So when you, the higher the power rating of in electricity, a device, ibig sabihin, the faster the charging rate or the larger yung change in change in energy, yung pag-transfer ng energy. Dalawa yan kasi sa numerator is change in energy and sa denominator ay change in time. Okay? So kung mabilis yung charging time, mataas yung power. Pero kung mataas din yung conversion ng energy, mataas din yung power. In cell phones, mababa lang yung conversion niya kasi you don't need that much energy naman, di ba? Para sa cellphone. Oo, di ba? Pero gusto niyo mabilis na mag-charge. Right? Pero in electric vehicles, you want both. Di ba? Tawag dito, gusto niyo na fast charging time, pero yung mga batteries din ng electric vehicles ay malalaki at gusto niyo i-charge yung lahat ng i-charge yung buong or lahat ng batteries na yan. Okay, so matataas na power yung kailangan para to. So again, power is interpreted as the rate of energy transfer. Okay, how fast the energy is transferred or converted. Okay, so rate of energy transfer. Okay, now ang unit ng power, sabi nyo ay watts, pero another unit is a horsepower. Okay, that's how they did it in the old days. Tawag dito kasi talagang gumamit sila ng ang pinagbasehan nila is yung kabayo.
Okay? So 1 horsepower is equal to 746 watts. Okay? Para ma-imagine nyo lang kung gaano kabilis yung 704, kung gaano ka laki yung power ng 746 watts, ganito. So halimbawa, ang isang tao ay nag-weigh ng 75 kilograms. Okay, isang tao ay nag-weigh ng 75 kilograms. Ano yung weight niya? Ang mass niya is 75 kilograms. Anong weight niya? So ilan? Approximately lang, para mas madaling mag-multiply, multiply natin by 10. Okay? So ilan yan? 750. Okay, so anong units? Newtons kasi weight yan, di ba? So alam niyo na yung alam niyo na yung tawag dito? Oo, alam niyo na yung force. Okay. Ngayon, yung tao na yon, itago natin sa pangalang Sir Agulo. Okay? Anong tawag dito? Alam niyo yung ginagawa niyo ba yun ng bata? Yung maglalaro kayo ng lahat ng ganyan? Ganun, alam niyo yun? Tapos may uupo doon sa gitna. Di ba? Kunwari, nagparis-paris kayo, tapos ako yung uupo sa gitna. Yan. Pero huwag natin gawin kasi sarado yung clinic eh. Sarado na yung clinic. Okay, mahirap na. Okay, pero yan, imagine niyo. Okay, so uupo ako dyan, tapos bubuhatin niyo ako a distance of 1 meter. Gano'ng kataas yung 1 meter? Mga ganyan kataas yung 1 meter, no? May imagine nyo ba yun? So dyan kayo, no? Nakayuko kayo ganyan, tapos iaakyat nyo ako ng 1 meter. Ayos? Para sa bonus points na 1 point. Okay. Sobrang effort pero late nung di ba? Return. Okay. Ngayon, ilan yung energy na kailangan nyo? Kasi force, tas yung displacement ay 1 meter. Ilan yung force? 750 newtons, tas yung displacement ay 1 meter. So ilan lahat yung energy na kailangan? O yung work done? 750 joules. Okay. Kailangan yung gawin yon in 1 second. 1 second. Oh, 1 second, di ba? Na-imagine nyo ba yun? Okay? Hindi naman siya ganun kabilis kasi ito yung 1 meter, di ba? Tapos 1 second, ganun yun. Ganun siya pero syempre, imagine yung 75 kilograms yun, di ba? Tapos anuhin niya ng 1 second. Yun ay equivalent sa, so ano yun? 750 joules divided by 1 second? Or 1 horsepower. Okay? So yun yung ibig sabihin ng 1 horsepower. So para na kayong kabayo. Diba? Kaso dalawa kayo eh. So magkahati kayo sa power. Diba? Tama? So para maging 1 horsepower equivalent, kailangan half the time. Half a second, dapat naiangat nyo na. Naiangat nyo na ako. Okay? Okay? Okay. So, yeah. Para lang magkaroon kayo ng image kung gaano kabilis yung mga ganyang bagay or kung gaano kalalaki yung mga ganyang bagay. Okay. Sige. Any questions? Okay. Sige. Okay. I-skip na natin 'to example na ito. Total, ang tawag dito na doon naman yun sa pero ipapadala ko pa rin yung slide sa inyo. Okay, para lang mapag-aralan mo. If you have questions, syempre magtanong na lang. Then, so para maka-move on na tayo dun sa next na topic. Okay, dun sa mga online, meron ba kayong tanong? Sa mga online, meron kayong tanong? Wala po, sir. Okay, oy, buti may sumasagot. Wala po, sir. Okay, ay, merong chat. Okay. Salamat, Lisa. Okay. Ayan tuloy. Great rain na rin yung yung dumating. Okay. So now, mag-move na tayo dun sa sa next na topic natin, which is
potential energy and energy conservation or conservation of energy. Okay? I'm sure narinig niyo ng potential energy before. Right? Saan niyo narinig yun? Wala PH. Hindi sa tunay na buhay. Eh. Ganyan ba talaga kayo magsalita sa tunay na buhay? Saan niyo narinig ang potential energy? Pendulum. Pendulum. Tapos? Nasaan? Nasa taas. Is potential energy nasa taas. And then, siyempre pag binitaw yung pendulum, delete yung potential energy niya, tas angat. Right? Ikaw? Oh, pero actually hindi yun mali. 'Di ba? Kasi ano bang ibig sabihin ng potential? I mean, potential energy. Ano ba yung potential energy? Stored energy, 'di ba? Yun yung tinuro sa inyo ng elementary. So ibig sabihin it's something that you can use in the future. 'Di ba? So pag sinabihan kayo ng nanay niyo na meron kayong potential, okay, nandiyan lang yung inyong skill, pero you can use that skill or whatever knowledge that you have in the future, right? And hopefully magamit nyo nga yung knowledge na yun. Okay, so yun yung ibig sabihin ng potential. And in physics, pag sinabing potential energy, it's stored energy. But ang question is, how do you store energy? Okay, paano nyo gagawin? Paano kayo nag-store ng energy? I-check ko lang kung nagre-record. Yeah. Okay. Paano kayo nag-store ng energy? May pusa doon. Sir. Hindi, okay. So, yes, you can store energy through batteries. Okay, that's one. Pero, next sem na yun, so Physics 102. Kung makalusot kayo. Okay, dito lang tayo sa 101. Sa spring. Okay, tawag dito. Okay, may spring. Paano nyo in-store yung energy sa spring? Pag kinumpress nyo, di ba? Pag kinumpress nyo, ang tawag dito, tapos binitawan nyo, parang bigla na lang magkakaroon ng energy yung spring, di ba? Right? Ano pa? Pagtatalon, okay. Paano kayo nag-store ng energy pagtatalon? Yes, yuyuko muna kayo, then para tumalon kayo, ang gagawin nyo ay yes, ipupush nyo yung sarili nyo against the floor. Tapos mag-stretch yung legs nyo and yung legs nyo nag-act as a spring. Tama? Tama? And ganun talaga yung nangyayari. Actually, yung spring doon yung muscles kasi yung muscles yung nagko-contract tsaka nag-expand. Okay? So, that's how you store energy. Nanonood ba kayo ng WWE? Nanonood kayo ng WWE? Yes? Yes? Okay. Grabe, pinapanood kayo ng prevention ng violence? Paano ginagamit ang potential energy dun sa wrestling? Ang concept ng potential energy sa wrestling. Ha? Okay. Tatalon. Pero para tumalon siya, anong ginagawa niya? I mean, okay, para tumalon siya, ba't siya tumatalon in the first place? Okay, para mas malakas yung impact kasi kailangan niya ng energy from somewhere, di ba? And nakukuha niya yung energy na yun sa pagtalon. Which means na pag umangat siya, nagsustore siya ng potential energy. Tama? Kaya nga yung iba pumupunta sa corner ng ring, tapos dun sila tatalon, di ba? So lahat kayo, you can actually store potential energy simply by just climbing up the stairs. Pero it will be relative to, yung ipag-store ninyo ay relative sa kung saan nyo ibabato yung energy na yon. Like, anong ibig ko sabihin? For example, ngayon, nakaupo tayo dito ngayon. Okay? Pag tumayo akong ganyan, o pag tumayo kayong ganyan, tapos sikuhin ko tong lamesa, okay? Meron akong energy, di ba, in the form of potential energy, okay, na store, okay? Tapos, ganun lang kadami yung potential energy na
na mag-convert ko to kinetic. Right? Right? Pero kung nandito ako sa same level at gusto kong gamitin yung potential energy na yun sa ground, okay, kasi merong ano doon, merong tawag dito. Ano bang term nyo ngayon? Pet peeve, di ba? Yung mga pet peeve kayo nandiyan sa ang tawag dito, diyan sa parking lot. Nakita niyo yung pet peeve nyo. Gamitin nyo ngayon yung potential energy nyo, di ba? Para i-convert into kinetic energy. So, ang point doon is, the higher you go up, mas malaki yung store nyo. Ibig sabihin, meron kayong reference na pinagagamitan. Kanina, ang reference na ginamit ko ay itong lamesa. And then yung sa pangalawang example, ang reference na ginamit ko ay yung ground. Okay, so the amount of potential energy that you store depends on the reference na gagamitin ninyo. Okay? So, consider natin ito ngayong figure na nandito. Itong object, sige, sulat ko muna. Okay. Itong object na nandito, okay, makikita nyo na nalalaglag siya, at least dun sa figure. An object moves downward. Okay. If the object moves downward, so ito yung kanyang initial na position, kasi downward nga siya, no? Ito yung final position niya. Ang initial position niya is y1, okay, at ang final position niya is y2. Okay? So, ano yung work done dito ngayon na ginawa? Nung gravity, kasi gravity lang yung only force dito, anong work done by gravity dito? Okay, so, syempre, force, which is downward, right? And yung displacement ay downward din. Tama? So, ang initial position niya is y2, and yung final position niya is y1. So, equal to sa mg y2 minus mg y1. And pag pababa, okay, anong nangyayari sa potential energy na ito? Nag-increase o nag-decrease? Nag-increase, di ba? Nag-increase, di ba? Pababa yung potential energy. Kaya nga, di ba sa wrestling, di ba? Okay. So, yan ay greater than 0. Yung potential energy. Ay, hindi, nagdi-decrease. Sorry. Sorry. Kasi bakit siya nagdi-decrease? Ang nag-increase ay yung kinetic energy. Alam ko naman yun, tinitignan ko lang kung nakikinig kayo. Okay. So ito ay ang work done by tawag dito. So since y2 is less than y1, ibig sabihin itong work na yan ay less than 0. Tama? Tama? Okay. So ibig sabihin yung work done by gravity is tawag dito negative. Sorry. Work, yung change in gravitational potential energy ay negative. Okay, dito naman. Pagpakyat, so ang starting position dito ay y1 and then dito, ang final position ay y2. So anong work done dito? Again, it's work done by gravity. Tapos, anong tawag dito? Ang initial ay y1, ang final ay y2. So mg y1 minus mg y2. Now, kung titignan ninyo, ano ang mas malaki? Y2? Di ba? Tapos, ang y1 mas maliit. So anong difference na ito? Negative pa rin. Okay? So ang sinasabi dito is that yung change in terms of itong quantities na to mgy is negative. Okay, anong tawag natin sa mgy na yan? Tawag natin diyan ay gravitational potential energy. Okay, so gravitational potential energy. At pinapakita natin dito
since ang MGY is U, di ba? So tatawagin natin itong U2 minus U1. Ito tatawagin natin U1 minus U2. Okay? In both cases, yung change in potential energy ay tawag dito negative, less than zero, right? So now we related the work done, okay, in terms of yung change in gravitational potential energy. Okay, nirelate natin yung gravitational potential change in gravitational potential energy with the work done. Okay? Contrary sa napag-aralan natin before, okay, sinabi natin na ang work done is sa kinetic energy, work is equal to, in terms of kinetic energy, ano yun? Work is equal to delta K. Right? It's equal to the change in kinetic energy. Ngayon, na-derive natin na ang work is equal to the negative change in potential energy. And these, yung expressions for work, they have to be equal kasi it's just the same thing, di ba? So, ibig sabihin, the change in kinetic energy is equal to the negative change in potential energy. Okay, anong implication yan? Okay. Well, this is one statement of what we call conservation of energy. Bakit? Kasi if the kinetic energy increases, the potential energy decreases. Yun yung ibig sabihin ng negative sign dyan. And if the kinetic energy decreases, that potential energy, the gravitational potential energy increases. Okay, alam natin yun dito from this example. Okay? Dito sa example na ito. Ang example na ito, merong tao na tumalon, okay, long jump. So umangat siya and then bumaba. Okay? Yung motion niya from here to here, ano nangyari sa kinetic energy niya? From here to here. Sabihin natin from point 1 to point 2, ano nangyari sa kinetic energy niya? Nag-increase, nag-decrease, or nag-remain the same? Kinetic energy, from point 1 to point 2, ano nangyari sa kinetic energy niya? Increase or decrease? From point 1 na mas mababa to point 2 na mas mataas. Bakit? Pag nagbato kayo ng object pataas, anong nangyayari sa kinetic energy ng object na yun? Bababa, di ba? Siya, binato niya lang yung sarili niya pataas. So anong mangyayari sa kanyang kinetic energy? Magdi-decrease din. Alam niyo na magdi-decrease kasi yung speed niya at point 1 is greater than yung speed niya at point 2. Di ba? Umangat siya eh. Di ba? Siguro kaya na kayo nalilito kasi inisip niyo yung speed niya na paganyan. Tama ba? Pero projectile to, di ba? Nasa area na siya eh. Ano bang nangyayari sa projectile? Along the y-axis. In terms of velocity, ano nangyayari sa kanya? Along the y-axis. Pagpaakyat. Nagdi-increase, nagdi-decrease, or nagde-remain same? Nagdi-decrease, di ba? So from point 1 to point 2, nagdi-decrease yung speed niya, which means na yung kinetic energy niya ay nagdi-decrease. What about yung gravitational potential energy? Nag-increase. Paano nyo alam na nag-increase? Kasi nag-increase yung height. Right? Okay, so from point 2 to point 3, ano nangyari sa kanyang kinetic energy? Increase. And from point 2 to point 3, ano nangyari sa potential energy? Mag-decrease. Okay, so merong conversion ngayon from kinetic to potential and then back to kinetic energy. And yun yung pinapakita natin dito sa equation na ito. The change in kinetic energy, if change is increasing, then yung potential energy ay mag-decrease. Okay? Okay. Now we can rewrite this expression in another way. Ano bang ibig sabihin ng delta K?
Yes, pero in terms of final and initial, ang delta K is final minus initial. Tama? Okay. And yung delta U is also final minus initial. Okay. O lagay natin lahat ng initial sa left-hand side, tapos lahat ng final sa right-hand side. Okay. Okay. So mangyayari dyan is K1 plus U1 is equal to K2 plus U2. Okay, so madali lang naman iyan. Pag nilipat nyo dyan, kasi negative, negative, positive, pag nilipat nyo magiging negative sa kabilang side. Di ba? Ito naman, pag nilipat nyo dito, magiging negative 2. Tapos multiply nyo lang by negative 1. Yan yung lalabas. Okay? So this is another statement of conservation of energy. Bakit? Ano bang nasa left-hand side? Initial. Okay, una muna, ano muna yung K plus U? Ang K plus U is the total mechanical energy. Okay? Ngayon, ang initial na total mechanical energy is equal to the final total mechanical energy. So hindi nagbago yung total mechanical energy niya kasi nga yung initial is equal to final. Kaya siya statement of conservation of energy. Okay? Okay? Okay. Di ba madali lang yung physics? Yung mga online dyan, di ba madali lang yung physics? Walang reply. Okay. So here's the example. Example 7.1. You throw a 0.145 kilogram baseball straight up. Okay. Giving it an initial velocity of magnitude 20 meters per second. Find how high it goes ignoring air resistance. Okay. So, para umakyat yung baseball, kailangan niya ng initial velocity. Agree ba kayo doon o hindi? Agree. Okay. Bakit yung iba sa inyo sa exam, yung initial velocity niyo 0? Imagine niyo kung ang initial velocity ay 0, paano siya gagalaw? Eh 0 nga yung initial velocity niya. Tama ba? May sense ba yun? May sense ba yun? So next time, diba? Pag yung initial velocity ay 0, okay, tawag dito, at walang force, hindi yun mag-move. Ngayon, ito ang initial velocity niya is 20 meters per second. Definitely gagalaw yan. Okay? Kasi binato paakyat. Hindi yung sinasabi. Okay? So, how high does it go? So, ang gagawin nyo ngayon dyan is, of course, kailangan nyo i-visualize. And fortunately for us, meron itong drawing. Okay, so hindi na kailangan galing i-visualize. Okay, now dito sa drawing, meron din siyang Cartesian coordinate system kasi mapapansin niyo na meron siyang arrow dito. Okay, so sinasabi niya dito is positive y is pointing upward. Now, dalawa yung positions na i-consider niyo, yung starting at saka yung final. Asan yung starting position niya? Doon sa point kung saan niya binitawan yung bola. Okay, at that instant, yung velocity is 20 meters per second upward at yung mass ay 0.145 kilograms. So ito yun. Yan yung initial position niya. Ano yung final position niya? At the topmost point. At the topmost position, which we call Y2. Okay? Okay ba yun? Yes. So, oops. Okay. So ngayon, okay, so ngayon, baguhin yan. Yan nyo na.
ko naman ma-zoom. Yon. Okay. So ngayon, tignan natin, ang approach dito is to, at each position, okay, tignan nyo kung ano yung total mechanical energy. Anong definition ng total mechanical energy? Okay. Kinetic energy, the sum of the kinetic energy and the potential energy. Okay. So sa position 1, ano yung kinetic energy? It's 1/2. Ano yung K1? Okay. Ang M is 0.145 kilograms, tapos is 20 meters per second. Huwag niyong kalimutan yung squared. Okay, so plus yung gravitational potential energy. Anong gravitational potential energy dito? mgy1. Pero ang y1 is 0. So ang total mechanical energy ngayon is this kinetic energy plus this potential energy at point 1. At point 2, sa topmost na position niya, ano yung kanyang kinetic energy? At point 2. Oh, kinetic energy. Bakit 0? Kasi at the topmost point, yung velocity niya ay 0. So 0 yung kanyang kinetic energy at position y2. Plus mg y2. Ang m is 0.145 kilograms. Ang g is 9.8 meters per second squared. And y2 yung kanyang position. Yun nga yung hinahanap natin, di ba? Kung gaano kataas. Okay? Y2 yung position niya. So yan yung total mechanical energy at position y2. And according sa conservation of energy, itong dalawa na to ay dapat equal sa isa't isa. Okay? And you can see that here sa solution. Okay? So yung kinetic energy dun sa position 1, okay, plus yung potential energy, di ba may potential energy dito, pero sinabi natin na yung potential energy na yan ay 0 kasi y1 is 0. Di ba? Okay, and then dito naman plus K2, pero sinabi natin na yung K2 na yan is 0 kasi yung velocity at position 2 is 0, right? So kaya natira is K1 is equal to U2. Okay, so from there, pwede natin ma-derive yung expression for Y2. So ito yung K1, ito yung U2. And ma-derive natin expression for Y2 at makikita natin na yung height nung pagbato niya is 20.4 meters. Okay, 20.4 meters. Gaano kataas yung 20.4 meters na yan? Diba naalala niyo ba yung height nitong ano na to, ceiling na to? 3 meters, diba? So pag 20.4 meters, gaano kataas yun? Mga 6.5, diba? 6.5 floors, right? So yung 20 meters per second na initial speed na kailangan nyo ibigay sa bola, okay, ay tawag dito, paabutin niya ng 6.5 floors. So ma-imagine nyo kung gano'ng kabilis yung 20 meters per second. Kasi kailangan umabot siya ng 6.5 floors. Right? Tama? Tama? Kaya nyo bang ibato yun ng gano'ng kataas? No. Baseball. Posible. Okay. Now, ang nakalimutan ko sabihin nga pala. So, meron ako nakalimutan sabihin dito. Now, this expression can be used if there are no dissipative forces. Okay, so ito yung assumption dyan. Okay. Dissipative forces. Alam niyo ba yung word na dissipative? Ha? Alam niyo ba yung word na dissipate? Pag sinabing dissipate, ano yung ginagawa? Wala, ginagamit, ni-use up, pero hindi na babalik. Okay? So,
one dissipative force is, nabanggit kanina, is friction. Okay, kasi yung friction, yung energy na kinukuha ng friction from tawag dito, mechanical movement ay ginagastos niya at hindi niya na binabalik. Okay, paano niyo alam na hindi niya na ibabalik yun? Ano bang ginagawa ng friction sa energy? Kino-convert niya into what? Into heat energy. Paano niyo alam na kino-convert niya into heat energy? Pag nag-grab kayo ng hands, di ba? Diba? Sige, try nyo, mag-grab ng hands. Total, malamig naman eh. Di ba? Mababawi nyo ba yung init na yan? Hindi, di ba? Di ba? Hindi nyo pwedeng ganyan kayo, tapos hindi nyo mababawi yung init na yan. Imposible. Right? Okay. So kaya siya dissipative na force. Okay? Kasi yung friction will get that energy but it will not return that energy to you. Air resistance is also dissipative. Okay? So, anong tawag dito? Now, kung merong mga ganong klaseng forces, okay, paano natin sila i-incorporate dito sa expression na ito? Diyan sa expression ng conservation of energy. Kasi syempre, di ba, tawag dito, kailangan mag-balance out pa rin yung energy. Right? I mean, okay, may nawalang energy, pero still, kung mag-accounting ka, kailangan maano mo pa rin yun. Ma-include mo pa rin sa calculations. Gaano karaming nawala yung energy, di ba? For example. Okay, so anong gagawin niyo ngayon para i-incorporate yun? Okay, so we're going to call that energy as work, okay, done by other forces. Kaya work other. Okay? So work done by other forces. Okay, and how do we incorporate that? Okay, so ang gagawin natin is we start from yung work kinetic energy theorem. Okay, so work is equal to K2 minus K1. Diba? Work is equal to the change in kinetic energy. Okay, and alam natin na yung work na yan is related sa gravitational potential energy. Okay, so yan ay equal sa U1 minus U2 is equal to K2 minus K1. Right? Na-derive na natin yan kanina. Okay, yan din yung same expression na yan. Saan natin idadagdag ngayon yung work other? Idadagdag natin yung work other dito sa left-hand side. Diyan. Okay, makikita nyo, tatanungin nyo siguro bakit dyan. Well, magme-make sense yan mamaya-mayang konti. Well, actually sa next step, magme-make sense yan. Kasi ang ganito yung mangyayari. Pag nire-write natin to, lagay natin lahat ng initial sa left-hand side at final sa right-hand side. Yung work other sa left-hand side din, ang mangyayari is K1 plus U1 plus work other is equal to K2 plus U2. So ito yung initial, ito yung final, and then nandun yung work other. Okay? Now, pag meron kayong initial na energy, tapos ginamit yung initial energy na yon, dapat yung final energy, final na total energy is less than yung initial energy. Di ba? Kasi ginamit. Ang ibig ko sabihin, this total energy is less than this. Should be less than. Di ba? Kasi ginamit nga nung work other. So anong implication nito ngayon sa work other? Dapat yan ay negative. Okay? Kasi magtatanggal siya ng energy. And it's true na negative naman talaga ang work done by other forces. Like friction, for example. Di ba? Pag itong table, tinulak ko forward, anong direction yung friction? Backward. So kung forward ang friction, backward ang displacement, ano ang sign ng work? Negative kasi opposite sila in direction, di ba? 180 degrees yung kanilang angle. And yung work other is negative. Right? So yan ang isang paraan nyo pag mag-check, pag nag-solve kayo ng problems. You check or you always expect that the work done by other forces is negative. Pag hindi negative yan, i-double check nyo yung solution niyo. Ayos? Ayos? Okay. Mag-break muna tayo ng 10 minutes. I-refresh nyo lang yung utak nyo kasi mukhang nag-dissipate na yung energy sa inyo eh.
Yes. Okay, ngayon, consider tayo ulit ng example. Okay, same example except merong nadagdag dito sa baba. Kung paano nag-increase yung speed niya. Okay, kung paano natin siya nabigyan ng 20 meters per second na speed. Paano ba natin binibigyan ng speed yung bola? Yes, nag-apply tayo ng force. Right? So yung force na ina-apply natin, force na ina-apply ng kamay dun sa bola, basically, binabato natin patas, diba? Inaangat natin yung kamay natin kasama yung bola. And then at some distance, bibitawan na natin yung bola. Right? Right. So, merong distance over which in contact yung kamay dun sa bola. And over that distance, meron kayong force na ina-apply dun sa bola. And yun yung tinatanong dito sa problem. So, suppose your hand moves upward by 0.5 meters while you are throwing the ball. Okay, so umakyat yung kamay ninyo by 0.5 meters. The ball leaves your hand with an upward velocity of 20 meters per second. Okay, so letter A, find the magnitude of the force. Okay, assume constant that your hand exerts on the ball. Letter B, find the speed of the ball at a point 15 meters above the point where it leaves your hand. So letter A, hanapin niyo yung force. Okay, na ginamit para magbigay ng kinetic energy dun sa bola. Okay, and sa letter B, imbis na gaano kataas yung maximum height na abutin niya? 20.4. Pero ito, tignan nyo, 15 meters lang, di ba? So ano yung speed niya at that level? Ano yung speed niya at 15 meters? Okay? So sa letter A, yung magnitude ng force na yon that your hand exerts, yun yung other force na i-consider natin dito. Okay? Ngayon may sinasabi pa dito na assume constant. Bakit natin kailangan mag-assume na constant yung force na yun? Hindi. Kasi ignore air resistance nakalagay. Bakit natin kailangan i-assume na yung force na ginagamit natin para increase yung speed ng bola ay constant? Kasi Actually, simple lang yung rason. Kasi ayaw natin mag-integrate. Di ba? Kasi yung general expression for work is integral ng force times distance. Eh kung constant yung force, pwede nyo siyang ilabas sa integral. At ang matitira na lang ay integral ng distance, which is just delta x. Tama? Tama. So pag may nakita kayo dyan, assume na constant yung force, matuwa kayo. Kasi hindi nyo kailangan mag-integrate. Okay. Yan lang yung ibig sabihin yan. Okay. So now, merong 3 points dito na i-consider. Yung first point is yung dito, yung kung saan nanggaling yung bola sa starting position. Okay? So let's say, paano ba niya tinawag dito? Okay, point 1. Okay, yan na lang. So point 1 and then ito ay point 2. Itong level na ito ay point 2. Okay, so from point 1 to point 2 nag-increase yung speed ng ball. Okay? So ano ang total mechanical energy at point 1? Anong definition ng total mechanical energy? Kinetic plus potential. So anong kinetic energy at point 1? Ito ko na lang isusulat. So at point 1, the kinetic energy is 0 kasi nag-start from rest yung kamay ninyo. Tama? Okay. And yung potential energy is anong definition ng potential energy? Gravitational potential energy? Mass times syempre yung position at point 1, which is y1. Okay, now, pansinin nyo na yung position at y1 is negative 0.5 meters. Okay? Kasi ang ginamit niyang reference is this position at point 2. And
ibig sabihin yung y2 is equal to 0 at that level. Anything below that is negative. Okay, kasi tignan nyo, yung arrow paakyat dito. So inassume niya na yung positive y ay paakyat. Okay, so anything below y2 is negative. Kaya ang position y1 is negative 0.50 meters. Okay, so ito ngayon ay equal sa, ano yung m? Oops. Nalala niyo ba gano'ng kabigat yung bola? For 5 kilograms times 9.8 meters per second squared times negative. Okay. This will be equal to negative 0.71. Negative 0.71 joules. Okay. At point 2, ano yung total mechanical energy? So, K1 at point 2 ay 1/2 mv squared. Okay, so 1/2 0.145 kilograms times 20 meters per second. Okay, yan ay equal sa 29 joules. At yung gravitational potential energy at bakit ano to? Dapat po 0 kasi mgy2 yan at yung y2 ay 0. Okay, by definition. Okay. Okay, so total mechanical energy is, dito ang total mechanical energy at point 1 is negative 0.71. At yung total mechanical energy at point 2 ay 29 joules. Oh, hindi sila equal. Di ba? Kasi nga, merong other force, okay, na ginamit para iangat yung bola. Okay, so anong gagawin natin dyan? Di ba? Sabi natin K1 plus U1 plus work other is equal to K2 plus U2. At yung K1 ay 0. Yung U2 ay 0. Yung U2, 0. Right? Okay. Tapos, yung U1 ay negative 0.71 joules plus work other is equal to 29 joules. So yung work other is equal to 29.7 joules. 29.7 joules. Now, yung work other na yan ay equal sa force times displacement. Okay, and kaya natin pwedeng isulat na force times displacement yan kasi yung constant, yung force ay constant. Otherwise, mag-integrate tayo. Diba? Diba? So ano ngayon yung force dito? Force is equal to work other divided by yung displacement. Anong work other? 29.7 joules. At yung displacement ay 0.50 meters. So ano ang force dito? 59 newtons. Okay, so 59 newtons. So maliit lang. Maliit lang yung force na kailangan nyo para ibato yung bola. Okay? Which makes sense kasi ang tawag dito, I mean, magaan lang naman yung bola at kayang-kaya ng. Now for reference, again, yung isang 50 kilogram na tao weighs about 490 newtons. Ito ay 59 newtons. So about a little more than 10% yung weight yung force na kailangan dito kumpara sa weight mo sa. Okay, so mababa lang yun. Okay? Any questions so far? Yes, ganun lang kababa yung force na kailangan mo para ibato siya. Tapos aangat pa siya ng 6.5 floors, no? Diba? Diba? Okay. Yes. So, letter B. Ano letter B? Ano daw yung speed ng bola at a distance of 15 meters?
Okay, so ngayon itong level na ito ay papangalanan natin point 3. Okay. Okay. Dagdag din tayo ng tide. Okay. Yeah. Okay, so alam natin na at point 1 ang total mechanical at point 2, sorry. At point 2, ano ang total mechanical energy? Oh, yan. 29 joules, di ba? At point 2, ang total mechanical energy ay K2 plus U2, 29 plus 0 equal yun sa 29 plus 0 ay equal sa 29. Okay. So ang total mechanical energy at point 2, K2 plus U2 is 29 joules. At point 3, okay, ano ang total mechanical energy? Yung point 3. Hindi, yun yung hinahanap. Find the speed of the ball at the point 15 meters. Okay, yun yung hinahanap, yung speed. Okay, so anong at point 3, syempre K3 plus U3 yan, di ba? So equal to sa 1/2 mv squared, 0.145 kilograms times V3 squared plus, ano yung U3? 0.145 kilograms times 9.8 meters per second squared times Y3, anong Y3? 15 meters. Okay. So yung sum na to ay dapat equal sa 29 joules para ma-conserve yung energy. Right? Right? Okay, so iisa lang yung unknown, di ba? Which is V3. V3. Okay. Now, note na yung V3 is squared. Ibig sabihin, kailangan yung, at some point, kailangan yung kumuha ng square root. And remember from your mathematics na whenever you take a square root, it's always plus or minus. Okay? Plus or minus. So, sabihin ko na yung sagot dito, V3 is equal to plus or minus 10 meters per second. Now, ang question ko sa inyo ngayon, alin dyan yung tamang sagot? Positive, negative, or both? Positive. Ano yung interpretation sa positive? So at this level, yan sa level na yan, ibig sabihin anong motion ng bola? Paakyat. Okay, aakyat yung bola hanggang saan siya? Hanggang anong distance yung maximum na distance niya? 20.4. Ano mangyari afterwards? Bababa. Dadaan ba siya sa Y3? Yes. Anong velocity niya doon? So, ang negative hindi pwede. Hindi pwede yung negative. Bakit hindi pwede? Kakasabi nyo lang na dumaan siya sa Y3. Kaya nga, pwede pa rin. Kasi ang tanong naman is, pagdaan niya sa Y3, di ba? Ano yung kanyang, of course dito ang tanong is speed, pero yung velocity ba, is it positive or negative? Both. Kasi ang interpretation is, pag paakyat siya, positive. Pero syempre, babagsak din siya at some point. Hindi naman titigil yung bola sa taas, di ba? Right? Pag tumigil yon, tawagin niyo ako kasi kailangan natin ng, kailangan natin ng explanation for that. Bababa yun, dadaan ulit siya sa Y3. So twice siyang dadaan habang paakyat and then pababa. Kaya yung sign na positive at yung sign na negative are both correct. Okay? Okay, so merong interpretation for those signs. Malamang hindi nyo rin alam yung sagot. So tanong mo na lang sa akin. 20.4. Ano? Doon sa exercise kanina. Ito, di ba? Sinolve natin kanina. Isang ano lang siya, isang problem lang siya. Isang problem. Yung ano lang, maximum height. Maximum height. Okay. Okay pa kayo? Yung mga online dyan, okay pa kayo? Uy, 7 pa rin sila. Going strong Pero baka tulog na. Ay, may nag-thumbs up. Naka-thumbs up po siya. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan pag ganun?
May thumbs up na ganun. So parang nag-freeze yata yung ano. Okay, okay. Okay. Now, dun sa mga examples na diniscuss natin, yung path is a straight line or was a straight line. Yung mga diniscuss natin example was a straight. Yung path were straight lines. Now, it's not always the case na kung saan yung path ay straight line. Pwede maging curve. Okay. Ano yung example na isang curve na path? Ferris wheel, okay. Good. Ano pa? Anong tawag natin doon? Projectile. Okay? Yon, yung isa. Ano pa? Yung Ferris wheel is actually circular motion. Okay? So yun yung mga examples. Okay. Now, in that case, okay, paano natin magagamit yung conservation of energy? Okay? Mag-a-apply pa rin ba yung rules of conservation of energy pag ganun yung case? So tignan natin. Okay, let's consider specifically itong work done by the gravitational force. Okay, so pag yung work done by the gravitational force, okay, anong tawag dito? Work done, weight pala to. Ang weight ay equal sa mg. At alam natin na ang weight is always pointing downward. Okay. Now, yung weight na yan, dahil curve yung path, ang displacement niya ay nagde-depend dun sa path. Ito yung path nyo. Okay, ito ngayon yung displacement. Diba? For whatever reason, yan yung displacement niya. Whether meron kang kahoy dyan na yan yung shape, diba? Or may iba pang force, ganyan ang displacement niya. So yung work done by gravity in this case, okay, is equal to the force due to gravity, yung weight times yung displacement. Okay, alam natin yung angle lang to, di ba? So kailangan na natin yung angle between yung red arrow at saka yung blue arrow, right? Right? Ganun yung ginagawa natin before. Pero kung hindi given yung angle, ang isang pwede natin gawin is kunin yung component ng displacement along the horizontal at saka along the vertical. Kaya nakikita niyo dyan, merong components along the horizontal at saka along the vertical yung displacement. Okay? Okay? Okay. So, now, kung titignan lang natin yung delta y, ito yung delta y. Okay. So, displacement yan along the vertical. Okay? Ano yung work done kung yun lang yung displacement niya? Or finite ba or zero? Finite or zero? May value ba o wala? Meron. Di ba? Kasi multiply nyo lang naman yung mg dun sa delta y. Pwede makukuha nyo na yung work done. Di ba? Yung delta x, may contribution ba yan sa work done by gravity? Bakit? Kasi perpendicular sila, di ba? Perpendicular yung delta x at saka yung weight. And alam natin pag perpendicular yung displacement at saka yung weight o yung force, zero yung work. So anong sinasabi nito ngayon? Ang sinasabi nito basically is wala tayong pakialam sa horizontal displacement. Kasi lahat ng horizontal displacement pag multiply niyo sa tawag dito, dun sa gravitational force will just result to zero work. Ang nagmamatter lang ay yung vertical displacement. And that's important kasi yan lang yung kailangan yung malaman. Height lang. Height lang. Regardless kung projectile siya, wala kayong pakialam dun sa sa range. Di ba? Ang pakialam nyo lang ay kung gaano kataas siya tumalon. Naintindihan nyo? Right? Kung Ferris wheel siya, wala kayong pakialam dun sa horizontal na movement nung tao dun sa cart. Ang pakialam nyo lang is yung vertical na displacement. Okay? And maganda ito kasi pampadali ng buhay ito, di ba? Kasi kailangan nyo lang malaman kung ano yung vertical displacement and then you'll be able to apply the conservation of energy. Okay. So, nisip nyo siguro, pampadali ng bobola na naman si Sir. Pahirap nga ng pahirap yung lessons. Tama ba?
Yun yung iniisip nyo? O ang iniisip nyo, gusto ko nang umuwi? Most likely. Okay. So, konti na lang. Sino nagpatawag na ambulansya sa inyo? Emergency na, emergency. So, okay, tignan muna natin itong conceptual na example. So, a batter hits two identical baseball with the same initial speed from the same initial height but at different initial angles. Okay, prove that both balls have the same speed at any height h if air resistance can be ignored. Okay, kung magkaiba sila ng angles, initial angles, ganyan yung magiging itsura ng trajectory. So yung black na trajectory dyan was at a higher angle kumpara dun sa blue na trajectory. Obvious naman, di ba? Okay. Dun sa level ng H, sa level ng H na yan, ano daw yung mga speeds nung tawag dito nung object, ng particle din sa H. Pare-pareho lang ba o hindi? Well, yun nga yung gusto mong i-prove, di ba? Pero paano nyo mapuprove yun? Puprove nyo using conservation of energy. Diba? Kasi ang importante lang dito is yung vertical displacement. Diba? Naipakita natin na any horizontal displacement will give you zero work, will result to zero work. So wala tayong pakialam kung ano yung angle, okay? Kung ano yung trajectory, kung mas mahaba yung range o mas maikli yung range. Right? Kasi ang importante lang dito ay vertical motion. Yun yung titignan nyo, yung vertical na displacement. Okay, so dahil pare-pareho sila ng vertical displacement, pare-pareho din sila ng velocity. Di ba mas napapadali yung buhay pag gano'n? I mean, hindi nyo na kailangan i-consider yung angles and so on and so forth. Hindi katulad nung ginawa natin yung yung kinematics. Right? Right? Ang dami-daming angles na yun. Tapos, ngayon siguro iniisip nyo, bakit pa tayo nag-angle-angle? Pwede naman palang gawin ito. Tama ba? Tama ba? Okay. Siyempre gagawin natin yun para mas ma-appreciate nyo na meron palang mas madaling solution. Right? Marunong ba kayo mag-skateboard? Sino marunong mag-skateboard? Sinong marunong mag-skateboard dyan sa online? Si Lisa? Lisa, marunong ka bang... Teka lang, i-ano natin. Lisa, marunong ka ba mag-skateboard? Ayan, may Sir, chat. yes, sir. Sir, yes, sir. Wow! Mag-oli pa ako, sir. O yan, yes daw. Okay. Okay. Sige. Babalikan natin yung skateboarding experience nyo mamaya after natin ma-discuss itong example. So, your cousin, meron pala kayong foreigner na cousin na si Throckmorton, skateboards from rest down a curved, frictionless ramp. Okay. If we treat Throcky with his skateboard as a particle, and his skateboard pala, he moves through a quarter circle. Okay? Quarter circle with radius r equals 3 meters. Okay, so yan yung kanyang motion. Okay? Throcky and his skateboard have a total mass of 25 kilograms. Okay, letter A, find his speed at the bottom of the ramp. And letter B, find the normal force that acts on him at the bottom of the curve. Okay, so letter A, ano muna yung speed niya dun sa bottom ng ramp. Okay, so again, sinabi natin na wala tayong pakialam sa horizontal displacement. So kahit na curve pa yung path niya, importante lang ay yung vertical na displacement. So, ang gagawin natin is consider natin yung kanya initial position. We name that initial position as 0.1 and then yung final position niya sa bottom of the ramp as 0.2. Okay? We also need to point out a reference. Siyempre, reference reference para sa potential energy. Siyempre, ang pinakamadaling reference is always ground level. So sabihin natin na ang 0.2, yun yung reference natin. So y2 is equal to 0. Okay, remember tayo ang nag-set niyan.
You can also set y1 equal to 0 if you like. Pero kung ang y1 is 0, yung y2 ay equal sa negative. Negative r specifically. Naintindihan niyo ba kung bakit r? O hindi? Kasi ito ay quarter circle, di ba? So ito ay half circle, ayan ay full circle. Asan ang center? Kung ito ay quarter circle, asan ang center? Dito banda. So ano itong height na to? R. Or 3 meters. Kasi yung R is equal to 3 meters. Okay? So kaya importante yung ano yan? Yung quarter circle na yan kasi diyan yung maintindihan kung bakit, diyan yung makukuha yung height. So everything, di ba, na nakasulat dito has a purpose, has a reason. Okay, so that being said, yung y1 is equal to r or 3 meters. Ayos? Ayos. So at point 1, ano yung total mechanical energy? So yung kinetic energy is 0. Saan nyo nalaman yun? Saan nyo nakuha yun? Bakit yung nasabi ng velocity equal to 0? Starts from rest. Okay. So K1 is equal to 0. Kasi velocity is equal to 0. U1 is equal to times R. Right? Tama? Okay. Okay, at point 2, so anong total mechanical energy? Ano mo ng K1 at point 2? 1/2 mv2 squared. Tama? And yung U2 is equal to 0 kasi yung Y2 is 0. Okay. And frictionless ito, so wala tayong other forces. Okay, sinabi na frictionless, walang other forces. So ngayon, using conservation of energy, dapat ang U1, which is mgr, ay equal dapat K2 to, no? K2, which is 1/2 mv2 squared. And solving for, cancel siyempre yung m, solving for v2, we get square root ng 2gr. Okay. At pag pinlagin natin yung values dyan, so 2 times 9.8 meters per second squared times 3 meters, kunin yung square root niyan, ang lalabas is 7.67 meters per second. 7.67 meters per second. Mabagal lang. Kasi kanina yung pagbato ng bola is 20 meters per second. Ang height is 6.5 floors, di ba? Ito 7.67 lang, so mababa lang yung speed. Okay? Okay, so yun yung speed niya at the bottom of the ramp. Next. Tawag dito. Letter B, find the normal force that acts on him at the bottom of the curve. Ano yung normal force that acts on him at the bottom of the curve? So tignan natin nangyayari habang nagsa-slide down siya. At point 1, meron ba siyang normal force? Wala, di ba? Kasi pabagsak. Simula pa lang siyang bumagsak. Pero habang nagsa-slide down siya, okay, anong tawag dito? Nararamdaman niya yung ground. Di ba? Nagpe-press against the skateboard and yung skateboard nagpe-press against the skater, right? And habang bumababa siya, palakas ng palakas yung force na in-exert ng skateboard sa kanya. Ganun bang experience nyo? Lisa, ganun ba experience mo? Di ba? Doon sa taas at point 1, wala kayong nararamdaman na force from the ground, di ba? Or from the skateboard. Pero habang pababa ng pababa, pataas ng pataas yung in-exert na force sa skateboard hanggang doon sa pinakababa. Tama? So kaya natin tinidrawing ito ng ganito kasi this is based from experience. Intindihan nyo? Ganun naman ang physics. Di ba? Physics is science of natural laws. Things that are happening naturally. So at the bottom, or at the bottom of the ramp, okay, yung mga forces na involved, of course, nandiyan yung weight na hindi mawawala. Nandiyan din yung normal force, which is the force exerted on the ground by
force exerted on both the skateboard and the person. Di ba, collective sila, 25 kilograms sila pareho, right? And particle lang sila by the ground. Okay, yan yung normal force. Equal ba sila o hindi? Equal ba sila o hindi? Bakit? Depende sa? Hindi, dito nga, sa point 2. Sa point 2 tayo. Oh. Equal sila? Okay, sige. They are parallel? Well, actually, kung titignan nyo lang sa figure, yung vectors na denoting for the normal force at saka weight ay hindi equal. So, ibig sabihin, ang ine-expect natin dito ay hindi equal. Diba? Hindi, kasi ito yung isipin nyo, ikaw ba yung skateboard? Sino yung sasabi ng skateboard? Hindi, si Lisa, of course, nandiyan lang yan, nakikinig lang yan. Pero sino dito ng skateboard? Wala. Pag nagsa-skateboard kayo, di ba, imagine niyo pag bagsak niyo dun sa, sa bottom, okay, ramdam niyo yung ground eh. Di ba, ramdam niyo yung ground, right? Pero kung nakatayo lang kayo, hindi niyo naman, ramdam niyo ba yung ground o hindi? Kung nakatayo lang kayo, hindi niyo nararamdaman yung ground as much as kung naka-skateboard kayo tapos nag-roll down kayo, right? So, ibig sabihin, mas mayroong ine-exert na force yung ground on you and the skateboard. Right? Kaya mas mataas yung normal force. May isang galing yung yung extra extra tawag dito, extra force na yun. Or ano yung nagkukos kung bakit mas mataas yung tawag dito yung normal force. So, ang gawin natin is apply natin yung Newton's second law. Okay, and since vertical to, we're just going to use vertical component of Newton's laws. Okay, positive y pataas. Okay, so ibig sabihin ng normal force ay positive at yung weight ay negative. Okay, ang tanong ngayon is ano itong MAY? Ano specifically yung AY? Is that 0? Bakit? Hindi, gravity. Yun nga yung gravity, yung W, di ba? Bakit hindi siya 0? Anong klaseng acceleration yan? Hindi walang downward acceleration. Merong specific na tawag diyan sa acceleration yun. Radial acceleration, right? 'Di ba kasi the fact na umiikot siya, ibig sabihin may acceleration siya along the radius. Okay, so yan ay radial acceleration. Ano ba expression for radial acceleration? A is equal to hindi mv squared over r. Hindi. Sobra-sobra yung mv squared over r. Kasi acceleration lang hinahanap eh. Sige, pwede nyo tignan yung notes niyo kung gusto niyo. Rate v squared over r. Walang m. Walang m. Okay, v squared over r lang yung. Alam naman natin expression for v, di ba? Ang expression for v is, ayan kinumpute na natin kanina, square root ng 2gr. So ang square niyan is 2gr. Divided by r, cancel ang r equal to sa 2g. Tama? Tama. So ngayon, pagbalik natin dito, yung normal force minus ano bang weight? mg equals sa mass times 2g. So 2g. Okay, 2mg. So n is equal to 3mg. So tignan nyo, yung normal force is 3 times the weight nung skater. Diba? At saka nung skateboard. Which is equal to what? Ano bang weight nila? Times 3? Ayos, gamit niyo yung multiplication skills na natutunan niyo from grade 2. MG. Kasi di ba binigay naman yung weight ng skateboard at saka ng tao. 25 kilograms. Ay, shit. Oo nga, no? Oo nga. Sorry. Tama. Valid na question. So, yan ay 9.8 meters per second squared. Okay?
So 700, diba? Around 700, less than 750 newtons. Ilan? 735. 735 newtons. Okay? Okay? Parang bigat ko lang yan, di ba? Kanina, di ba? Nag-discuss tayo ng power. Pag 75 kilograms yung timbang, di ba? Ang weight is 735 newtons. Sipin niyo yun, ang gaan-ganong bata, pero pag bagsak niya dun sa bottom ng ramp, ganun kalakas yung force na nararamdaman niya. Diba? Okay. Oh, last na problem na, and then uwian na. Okay. This is the same problem. Ang nadagdag lang dito is friction kasi kanina frictionless. Okay? Ngayon, dahil may friction, anong ine-expect nyo na speed niya at the bottom of the ramp? Is it greater than 7.67 meters per second or less than or equal? Actually, yung speed niya at the bottom is 6 meters per second. Yun yung given. Okay? Yan yung sabi. Suppose that the ramp is not frictionless and that Thraki speed at the bottom is only 6 meters per second. Okay, not the 7.67 meters per second we found there. What work was done on him by the frictional force? So anong work ang ginawa sa kanya ng frictional force? Okay, so ano na ngayon ang gagawin natin dito? Alam natin, di ba, yung expression na gagamitin natin is K1 plus U1 plus work other is equal to K2 plus U2. Ang K1, ang kinetic energy at position 1 ay 0 kasi yung velocity ay hindi yan. May velocity 0 dyan somewhere. Okay, dun sa kanina. So 0 yan. Plus mg mgr. Okay, mgr. Excuse me. Actually, yan ay equal sa hindi ko alam bakit hindi ko mabura eh. So 735 newtons. Okay, kasi yung R is 3 eh. And yung mg is 25. Di ba? Tama? Okay. Plus, W other, yan yung hinahanap natin, is equal to, ano yung kinetic energy at point 2? Okay, 1/2 times yung mass niya na 25 kilograms. Tapos ano yung speed niya at point 2? Dahil may friction, hindi na 7.67, kundi 6 meters per second squared. Ano yung potential energy niya at point 2? 0. Okay, kaya nyo bang multiply? Equal yan sa 450 joules. 735 newtons. Anong ginagawa ko? 735 joules to, sorry. Joules. So, 700. Nagbubura pa rin. Hindi ko alam bakit hindi ko ma-erase eh. Anyway, 735 plus work other is equal to 450 joules. So anong work other? Anong sabi natin about work other? I-expect natin na dapat negative. Uy, negative yung Siyempre, na kayo niyan, mag-chillax na kayo niyan kasi nakuha niyo sagot ay negative. Diba? Which is yung expected. And that's the amount of friction, okay, that is, tawag dito, the amount of work that friction does dun sa ramp. Okay? Okay? Nagkakaroon na ba kayo ng idea kung paano gamitin itong ganitong tawag dito? Kung paano i-handle yung ganitong klaseng problems? Yes. Bakit pag si sir ang dali-dali, pero pag exam ang hirap.
Okay? Anyway, magkakaroon tayong time na mag-practice. Now, there's supposed to be one more problem, pero dahil na gawal tayo sa oras, nung umpisa, ano pa, no? Nung umpisa, nag-discuss pa tayo nung hinabol natin sa previous meeting. Ngayon, itong problem na ito, na-discuss ko naman dun sa isang klase. Okay, so puntahan niyo na lang yung discussion dun sa problem na ito dun sa isang klase. Okay, sa bandang dulo naman yun eh. Okay? So para lang anong tawag dito, hindi na natin i-discuss ngayon at para makauwi na rin kayo ng maaga. Okay lang ba 'yon? Okay lang? Okay. Meron bang tanong? Meron bang tanong dun sa mga online? Ano? Most probably, i-schedule na nandun, most probably, move natin yun. Oh. Kasi, anong tawag dito? Dahil sa mga, alam niyo naman, bagyo, di ba? Holidays na dinedeclare and so on and so forth. So, yun ang mangyayari. Okay, ano pang question ninyo? Okay na? So, kung wala nang question, salamat sa pagpunta. Sa mga online, salamat din sa pagpunta. Don't forget to like and subscribe.